Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 13. Narinig niya ang pagdating nila. Narinig ni Tali ang mga yabag na papaakyat sa hagdan na parang isang makapangyarihang hukbo na handang habulin siya palayo sa paraiso. Nakita niya nang paakyat sila sa bahay sa pamamagitan ng bintana ng kanyang banyo, at alam niyang hindi ito magiging maganda. Paano nila nalaman na naroon siya? Obvious naman na nandyan sila para sa kanya. Pero paano? Hindi mahalaga. Alam niyang kailangan niyang itago. Kung narito sila, nangangahulugan iyon na pinaghihinalaan nila si Lucas, at ang makita siya sa bahay ay hindi magbubunga ng magagandang resulta para sa kanya. Kung naniwala lang sana ang mama niya na hindi siya kinidnap, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Kahit na sila ay nasa isa pang isla ng Batangas, ang balita ay hindi lamang nanatili sa loob ng Manila, ngunit ito ay kumalat sa lahat ng mga network ng Batangas String, kabilang ang Verde Island. Nagmamadaling pinatay ni Tali ang anumang bagay na maaaring magbigay ng isang tao sa silid. Gumamit siya ng bath towel para mapunasan ng galit ang tubig sa shower na katatapos lang niya. Ang pulis ay hindi tanga. Ang shower ay hindi lamang tumakbo sa sarili, at ang silid na ito ay mukhang hindi kay Lucas. Hindi niya alam kung sinabi niya sa kanila na namuhay siyang mag-isa o hindi, ngunit hindi niya maaaring kunin ang pagkakataon. Sa pagmamadali, itinulak ni Tali ang kanyang laptop sa ilalim ng kama at inayos ang mga kumot upang ang kama ay tila hindi nagamit. Inilagay niya ang remote ng TV ng maayos sa nightstand na parang hindi ito nahawakan, at hinila ang lahat ng mga kortina sa mga bintana at pintuan ng balkonahe upang ilabas ang lahat ng pagkakaroon ng buhay mula sa silid. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang telepono at nagkulong sa kanyang napakalaking closet. Sa kabutihang palad para sa kanya, maaari itong may lock mula sa loob. Sana hindi nila ipilit si Lucas na buksan ito, o kung hindi, ito ay isang patay na ipamigay. Nakayuko si Tali sa dulong bahagi ng maliit na silid, tinitiyak na hindi siya masilip habang naghihintay. Lumipas ang mga minuto, at naramdaman nila na ilang oras bago ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nakakuha ng atensyon niya. Naninigas siya at nagpipigil ng hininga, na para bang ang mismong tunog ng kanyang paghinga ang magdudulot sa kanya para madiskubre siya. Naririnig niya ang tunog ng mga pananahimik na boses habang nagsampa at isa sa pamilyar na nakilala niya. "This is a woman's room," sabi ng isang banyagang boses habang lumalampas sa closet. "Oo, itinatago ko ito para sa aking mga bisitang babae sa tuwing mayroon ako sa kanila," paliwanag ni Lucas, na walang kahit anong pag-aalala kumpara kay Tali na nagkakaroon ng panic attack. Ang mga sinabi ni Lucas ay nagdulot din ng panibagong damdamin sa kanyang dibdib na kinilala niyang selos. Babae na panauhin. Sinubukan ng kanyang subconscious na gumawa ng malaking bagay dito, ngunit kailangan niyang patuloy na paalalahanan ang sarili na kailangan lang niyang gawin itong kapanipaniwala. Hindi man lang siya tumira dito ilang buwan na ang nakalipas. Tiyak na ang silid na ito ay hindi kailanman pag-aari ng sinuman. "We're all clear, boss," isang bagong boses ang nagsalita, at si Tali ay natuwa sa loob hanggang sa marinig niya ang pagsara ng lock ng pinto. "Hold on." Nagpatuloy ang dumadagandong habang sinubukang buksan ng opisyal ang pinto. Lalong lumala ang nerbiyos ni Tali habang pinikit ang kanyang mga mata. Alam na alam niya na ang pinto ng closet ay nakalock mula sa loob, ngunit ang paraan ng pag-twist ng lalaki sa lock ay nagpapaniwala sa kanya na talagang magtatagumpay na masira ito.
Matagal nang nakalock yan, bored na sambit ni Lucas. Dapat akong kumuha ng isang tao na pumunta at tingnan ito. Hindi ito matitinag. Maya-maya pa ay tumigil ang kalampag na parang binili nila ang teorya ni Lucas tungkol sa nakalock na pinto. Well, I guess we're all cleared to go then. Pwede ba kitang ihatid sa kabilang kwarto? Tanong ni Lucas habang papalayo ang mga boses. Nagpakawala ng hininga si Tali na kanina pa niyang pinipigilan ng marinig ang tunog ng pagsara ng pinto ng kwarto niya. Magaling si Lucas, masyadong magaling kung siya ang tatanungin mo, pero hindi mahalaga. Nanatiling cool siya kahit alam niya na si Tali ay malamang na nasa closet, at ang katahimikan na iyon ang nagpigil sa kanya na maghinala. Nakahiga si Tali sa kanyang likod habang pinapabagal niya ang kanyang puso. Malapit na yon. Masyadong malapit yon. Dahil ang mga pulis ay nagsusumikap na mahanap siya, maaaring kailangan lang niyang maging maalalahanin, iwanan ang kanyang makasariling pagnanasa at talagang umuwi kaagad. Tsaka, baka nag-aalala pa rin ang kanyang kawawang ina. Ang kanyang mama. Pinipigilan niya ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang pamilya, dahil ayaw niyang makonsensya sa pagpapahirap sa kanila habang siya ay lumalayo sa lalaking pinapangarap niya. Hindi siya sigurado kung makakarating siya sa katapusan ng summer. Mayroon pa silang 29 na araw bago siya nakatakdang umuwi, ngunit baka kailangan lang nilang putulin ito. Masyadong malapit ang mga pangyayari ngayon. Matapos ang tila walang hanggan, muling binuksan ang pinto ng kanyang kwarto, ngunit sa pagkakataong ito ay isang paa na lang ang pumasok. Tali, pwede ka nang lumabas. Ang kalmado at nakapapawing pagod na boses ni Lucas ay umalangaw mula sa likod ng pinto habang mahinang kumatok. Napatayo si Tali at mabilis na tinungo ito. Kailangan niya itong hawakan. Masyadong nakakatakot ito para sa kanya. Binuksan niya ang pinto, binagsak niya ang sarili sa dibdib nito habang hawak niya ito habang buhay. Ang mga braso ni Lucas ay pumulupot sa kanyang maliit na frame on instinct habang naglalagay ito ng matagal na halik sa kanyang noo. I'm sorry, kinailangan mong pagdaanan yan, bulong niya na nag-uumapos sa panghihinayang. Ayos lang. Natakot lang ako na maagaw ako sayo ng maaga. Hinawakan niya ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at itinuon ang kanyang tingin sa kanya. Hinding-hindi ka maaalis sa akin. Sisiguraduhin ko. Okay. Pasimpleng tumango si Tali bago muling isinubsob ang ulo sa dibdib nito. Nais niyang sabihin sa kanya na marahil ay dapat nilang isaalang-alang ang pag-ikli ng buwan, at hindi niya alam na ganoon din ang iniisip nito. Gayunpaman, pareho silang hindi nais na biguin ang isa, kaya't itinago nila ito sa kanilang sarili, nagpa siya na ilabas ito sa ibang araw kapag natapos na ito. Akala ko ikaw yon, pag-amin ni Lucas sa mahinang boses habang inaakay sila sa kama at hinila siya sa kandungan nito. Siya ay umayos sa kanyang kandungan ayon sa ugali habang nakatingin sa mga mata nitong tsokolate na may pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Napalunok si Lucas, nakaramdam ng hiya at hiya na pinagdudahan pa siya nito. Akala ko ikaw ang tumawag sa kanila. Well, hindi ako naniwala, pero sumagi sa isip ko ang pag-iisip. Hindi alam ni Tali ang mararamdaman, ngunit hindi siya nagalit o nainis. Si Lucas ay nag-iisa sa buong buhay niya, at ang pagkakaroon niya ni Tali ay ang pinakamagagandang araw ng kanyang 25 taong buhay. Ang mga kondisyon kung saan siya nagkaroon siya ay hindi ang pinakamahusay o pinakanormal, at pareho silang nasa isang mahirap na lugar kasama ang mga mahal sa buhay at ang batas. Naiintindihan niya na natatakot siya. Lumalangoy pa rin sa mga mata niya ang takot na iwan siya nito minsan kahit hindi niya namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa kanya. At anuman ang hinaharap, sila ay laging may isa't isa. Dahil hinding-hindi siya nito iiwan. Hindi sa buhay na ito o sa susunod. Kahit nasubukan ng mga awtoridad o ng kanyang pamilya na paghiwalayin sila, ito ay hindi mangyayari. Sama-sama nating haharapin ang mundong ito, okay? Hinding-hindi ka mawawala sa akin, sabi niya sa pananahimik na tono sa lahat ng mayroon siya. I love you. I love you too.
Ipinatong ni Lucas ang kanyang ulo sa kanyang dibdib habang marahang sinusuklay ng kanyang mga daliri ang kanyang buhok. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit iyon ang kailangan nilang dalawa. Isa sa alang-alang ko ang therapy, muling narinig ang boses ni Lucas, na hinihila pabalik si Tali mula sa kung ano mang iniisip niya. Ano? Gusto kong maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili para sa iyo, Tali. At para magawa yon, kailangan kong matutunan man lang kung paano kontrolin ang aking BPD o alisin ito. Magpapabook ako ng session lingguhan para sa natitirang bahagi ng aking buhay kung kailangan ko, kung ang ibig sabihin nito ay mapapanatili kitang masaya. Ayokong pagdudahan ka o pagdudahan tayo dahil sa... Napaatras siya habang hindi na sigurado kung paano tatapusin, ngunit malinaw na naunawaan ni Tali. Na may isang tango at isang maliit na ngisi, hinawakan niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at naglagay ng isang matamis, matagal na halik sa kanyang mga labi. Pinasaya mo ako, Lucas. Ngunit natutuwa akong handa kang gawin ang hakbang na ito. Paano mo ito gagawin? Mahinang tanong ni Lucas. Ano? Patawarin mo ako sa nagawa ko, at manatili ka sa tabi ko kahit na hindi ako karapat-dapat sayo. Lalong ngumiti si Tali sa kanya, marahang hinalikan ang ilong nito bago muling nagsalita. Everybody deserves love, Lucas, and despite what you think you've done, you deserve mine. Pero, nilagay niya ang daliri niya sa labi niya para patahimikin siya, saka dahan-dahang hinila iyon para halikan siya. No more talking, bulong nito sa kanya habang tinutulak siya pababa sa kanyang kama. No more talking, pagsang-ayon niya, walang iba kundi pasasalamat at paghanga sa babaeng kayakap niya. Ganito ba katagal ang mga meeting ng board? Mahigit 1 oras na si Tali sa waiting room, pero hindi pa rin ito natatapos. Kasalanan niya ang pagpipilit na dalhin siya ni Lucas sa opisina kasama niya, sa kabila ng mga panganib. Gayunpaman, sila ay medyo maingat hanggang ngayon. Si Tali ay nakasuot ng cashmere black dress at silver heels, na ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng manipis na black shawl at dark sunglasses. Siya ay halos hindi makilala, at napagtanto niya na walang tumitig ng matagal upang mapansin. Lahat sila ay tila natakot sa presensya ni Lucas, kaya kadalasan ay nakayuko ang kanilang mga ulo. Bakit siya nagpumilit na samahan siya sa trabaho? Wala siyang clue. Pero ayaw niyang mag-isa sa bahay ngayon, lalo na't araw ng grocery, kaya nasa labas si Mrs. Garcia sa pamimili. Nag-drawing si Tali sa isang pirasong papel habang naghihintay sa silid. Tiniyak sa kanya ni Lucas na ito lang sana ang oras na maglalayo sila sa isa't isa. Kung hindi, mananatili sila sa kanyang opisina, kung saan hindi sila maaabala. Nagpasya siyang manatiling matyaga. Kung tutuusin, parang 1 oras lang. Pagkatapos ng insidente noong nakaraang linggo sa pulis, napagtanto niya na mas naging malapit sila. Nagpunta si Lucas sa kanyang unang sesyon ng therapy, na hindi niya nagustuhan ngunit nanatiling nakatuon upang mas gumaling siya. Ang makasama si Tali ay isang proseso ng pagpapagaling sa sarili nitong paraan, ngunit kailangan niya ng isang panlabas na pagtulak mula sa isang tao, at ang isang tao na makikita niya tuwing Friday at 4. And the cow jumped over the moon. Bulong ni Tali, gumuhit ng isang gasuklay na buwan at isang kakaibang hugis na baka na lumilipad sa ibabaw nito. Ang imahe ay pumukaw ng tawa mula sa kanyang dibdib habang binabaligtad niya ang papel upang magsimula ng isang bagong pagguhit, ngunit ang dobleng mga pinto ay bumukas, halos nakaluhod siya sa ilalim ng mesa hanggang sa nakita niyang si Lucas iyon. Ako lang. Kumalakhak siya habang sinasara ang pagitan nila at agad siyang niyakap na parang ilang buwan na niyang hindi nakita. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucas sa pag-angkin din ng kanyang mga labi, hinalikan siya ng labis na pananabik at pagsinta na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Paano natapos ang meeting? Bulong ni Tali sabay alis nila, magaan pa rin ang ulo at malabo sa halik. It was good. We're expanding, baby. Oh. Bagong bansa, Fiji, sagot niya, at tumaas ang kilay niya sa gulat. May biyahe ako doon ngayong Taglagas, at isasama kita. Natuwa si Tali sa naisip lang, ngunit agad na kumunot ang noo niya nang may maalala siya. Papasok na ako sa school.
Isang daliri lang sa baba niya ang kailangan para idirekta ang tingin nito sa kanya, at mabilis niya itong hinalikan na nakasimangot. Pupuntahan kita at ihahatid kita doon. Kahit weekend lang. Magsalita ka na para bang ito ay isang regular na paglalakbay sa bayan. Tumawa siya nang bumalik ang kanyang mood. Hindi ako makapaghintay. At hindi na ako makapaghintay na dalhin ka sa buong mundo. Mas masaya ang paglalakbay kasama ka. Kung hindi, nakakapagod. Ipinatong ni Tali ang kanyang daliri sa kanyang baba na parang nag-iisip. Para sa trabaho o kasiyahan? Pwedeng pareho, sabi nito sa kanya habang binawi ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay inakay siya nito mula sa waiting room at papunta sa kanyang pangunahing opisina. Namamangha si Tali habang nakatingin sa paligid dahil sa gulat at tuwa. Maingat na pinag-aralan ng kanyang mga mata ang bawat bagay, mula sa malalaki at puting sofa sa lounge area, hanggang sa makintab na sahig at higit sa lahat, ang tanawin. Nasa itaas na palapag sila, at ang dingding ng opisina ay walang iba kundi salamin, na nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng bayan at mga bukas na karagatan. Para kay Tali, maaaring ito ay isang bakasyonan sa halip na isang opisina. Ang lahat ay napaka-perpekto. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit palagi kang pumapasok sa trabaho kahit na pinipilit mong magtrabaho mula sa bahay, biro ni Tali habang nakasandal sa salamin para sumilip sa ibaba. Tumawa ang dibdib ni Lucas bago siya sumilip sa likod niya at niyakap siya nito. Siguro if I get this view every day, mas madalas na lang akong pumasok, aniya, pagtukoy sa kanya. Namumula ang pisngi niya habang sinusundan ito ng mga halik sa gilid ng pisngi niya. Nakakaasar ka, Lucas. Magtrabaho ka na. Pero mas gugustuhin kung halikan ka. Mahina niyang bulong habang pinaikot siya sa kanyang mga braso kaya napaharap ito sa kanya. Nagbahagi sila ng isa pang halik, maliban sa isang ito ay mainit at mabangis, na inilantad ang kanilang nag-aalab na pagnanasa para sa isa pa. Nakasara ba ang pinto? Biglang tanong ni Tali. Oo, napabuntong hininga niyang sagot, at iyon lang ang kailangan niya para mawalan siya ng kontrol. Itinulak siya ni Tali pabalik kaya napaupo siya sa kanyang upuan sa paligid ng kanyang mesa, pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang mga paa sa ibabaw niya sa isang nakastraddling na posisyon, na hindi naputol ang halik. Idinaan niya ang kanyang mga kamay sa malapad nitong balikat na natatakpan ng blazer, at ang mga kamay ni Lucas ay nagmamasana ng matakaw sa kanyang ilalim sa ilalim ng damit. Tanggalin mo to, utos nito sabay tulak ng jacket sa balikat nito. Hindi siya nag-atubiling tulungan itong ipagkibit balikat ito, at agad na hinanap ng mga kamay nito ang daan pabalik sa kanyang puwet, sa pagkakataong ito ay kinulong siya mula sa ilalim. Kitang-kita na ang halumigmig habang tinutukso nito ang kanyang mga daliri, at napaungol siya sa kasiyahan dahil alam niyang laging handa ito para sa kanya. Binuhat siya nito mula sa kanyang kandungan at pinahiga sa mesa, kung saan nakasakay ang kanyang damit at nakabundle sa kanyang baywang. Initian siya nito habang mas ibinuka ang mga binti habang ang mga kamay nito ay matakaw na inangkin ang kanyang dibdib, pinaikot-ikot ang bawat nipples sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napakatigas na ng mga ito para sa kanya, at inilapit niya ang kanyang mga labi sa kanyang dibdib at bahagyang kinagat ang isa sa ilalim ng damit. You're so fucking sexy, bulong nito sa kanya habang ang ulo nito ay nakatagilid patalikod. Labis na ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga binti, ngunit sa bawat segundo ng panunukso na kasiyahan na ipinagkaloob nito sa kanya. Isang alinghing ang bumangon mula sa kanyang lalamunan nang ang daliri nito ay umikot sa kanyang sensitibong lugar, na mas lalo siyang napukaw ng kanyang mga kamay na paikot-ikot. Lucas, please. Napabuntong hininga siya sabay tulak ng pasulong ang daliri niya sa nabasang tela habang patuloy niyang pinaglaruan ang mga nipples niya sa ilalim ng suot niyang damit. Umisi siya sa dibdib niya habang dahan-dahang hinahalikan ang dibdib niya hanggang sa ibaba na niya ang pusod niya. Itaas ang iyong mga binti, utos niya sa isang malalim na boses, na kung saan siya kaagad na obligado. Itinaas ang kanyang mga paa sa mesa kasama ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Diretso ang ulo nito sa harapan niya, at kitang-kita niya ang kumikinang na gusto nito sa kanya nang ilipat niya ang panty nito. Isang ngiti na may pamagat sa kanyang mga labi habang iniharap niya ang kanyang ulo,
Tinikman siya sa isang kisap mata ng kanyang dila. Hingal na hingal si Tali nang umangat ang katawan niya mula sa desk, at ginamit ni Lucas ang isang kamay niya para ilabas siya habang ang isa naman ay para mas buksan ang espasyo ng panty niya. Gusto niya ang panlasa nito, at mas gusto niya kung paano ito tumugon sa kanya. Sa kanya ang lahat, at mahal niya ito. Pinahal niya siya. I want you, daing nito sa kanya habang ang katawan nito ay umuuga sa kanyang unang orgasm, sinisigaw ang kanyang pangalan at hinawakan ang kanyang buhok na parabang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Natutuwa siyang pasayahin siya, at hinila niya ang ibabang labi sa pagitan ng kanyang mga ngipin nang bumangon siya mula sa kanyang upuan, pinapanood siyang humihingal na gulo habang siya ay nakabawi mula sa kanyang taas. Sa isang mabilis na paggalaw ay tinanggal niya ang kanyang sinturon bago siya hinawakan sa kanyang mga hita upang paikutin siya. Hindi man lang niya ito binigyan ng oras para maka-recover, at hindi rin naman siya nagrereklamo ng dahan-dahan niyang isinubsob ang sarili sa kanya sa isang malalim na tulak. Habang nakaposisyon pa rin ang kanyang mga tuhod sa mesa at ang taas ng kanyang puwet, nararamdaman na ni Lucas ang pagtaas ng kanyang kasukdulan habang dinadala siya nito sa bawat hagod, nasasarapan sa mga tunog na ginagawa niya sa bawat isa. Mas lalo niyang kinagat ang labi niya habang ang mga daliri nito ay bumao ng mas malalim sa mga hita nito, pinalalim ang sarili at pinupulot ang paste nito habang lumalakad sila. Muling napaatras ang ulo ni Tali nang tawagin siya nito, at ganoon na lamang ang kanyang sinakyan ang kanyang pangalawang kasukdulan na tumutulo ang kanyang orgasm sa kanyang mesa at sahig. Isang malakas na sampal ang ibinato kay Lucas, sa kanyang ibabang hinugot upang alisan ng laman ang kanyang sarili sa kabuuan nito. Mahal na mahal kung paano ito kumikinang sa pulang bahagi kung saan siya sinampal. Napabalikwas siya sa upuan habang humihingal silang dalawa ng malakas. Sa tuwing makakasama niya ito, mas gumaganda ang pakiramdam niya kaysa sa nauna, at alam ni Lucas na hinding-hindi siya masasagot sa kanya. Saan ang banyo mo? Tanong ni Tali, na hingal pa habang dumudulas mula sa desk. Isang malambot na halik ang iginawad nito sa mga labi nito bago itinuro ang isang katabing pinto sa dulo ng opisina nito. Pinagmamasdan niya ang labi niyang nakalawit sa pagitan ng kanyang mga ngipin habang siya ay tumatawid sa silid, habang ang kanyang damit ay nakahawak pa rin sa kanyang baywang at ang kanyang likuran ay umiindayog habang siya ay naglalakad. Teaser. Inalis ang pag-iisip mula sa pagsunod sa kanya sa banyo at sa pagkuha sa kanya muli. Nilinis ni Lucas ang kanyang mesa at tumuloy sa trabahong kailangan niyang gawin. Lumitaw si Tali makalipas ang ilang minuto na mukhang malinis at inosente, na para bang hindi nangyari ang mga pangyayari kanina. Si Lucas ay kumindat sa kanya habang nakasubsob sa malaking sofa dahil alam niyang kailangan niyang maging abala. Samantala, kinuha niya ang kanyang iPad at nagpatuloy sa pag-scroll sa Instagram, gamit ang kanyang account, syempre. Panloob na pinalakpakan siya ni Tali para sa pagkakaroon ng malinis na pahina, na walang mga hindi naaangkop na nadimbong na larawan ng ibang mga babae o mga mensahe. Siya ay kanya at lahat ng kanya. Isang mabilis na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isip, at mabilis niyang hinanap ang kanyang sariling page. Matagal na siyang naging active, at ang huling larawan sa kanyang Instagram ay ang kanyang pagtatapos kasama ang kanyang buong pamilya sa beach. Ito ay isang magandang araw. Ang araw na nagsimula ang lahat. Siya pagkatapos ay nagpatuloy at hinanap ang page ng kanyang kapatid. Nagalit si Amy sa kanya dahil sa pag-alis ng ganito. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Tali ay hindi nag-aalala sa kanya. Si Amy ay walang anumang mga bagong larawan mula noong araw na kinuha si Tali, at iyon ay kakaiba kung isa sa alang-alang ang mga post ni Amy tulad ng araw-araw. Sa lahat ng nangyari, naiintindihan ni Tali. Gayunpaman, napagtanto niya na si Amy ay may mga bagong kwento na lumiligid, kaya mabilis niyang naklik ang bawat isa. Karamihan sa kanila ay nagsasalita tungkol sa mga bagong video para sa kanyang channel sa YouTube. Ngunit ang huling dalawang slide ay nadurog ang puso ni Tali. Nagsimulang umikot ang kanyang ulo at ang iPad ay bumagsak sa sahig mula sa kanyang mga kamay. Nakuha nito ang atensyon ni Lucas, at hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagmamadali sa kanya nang mapansin niya ang kanyang kalagayan.
Wala siyang sinabi, hindi rin siya sinagot nang tanungin niya kung ano ang mali. Ang ginawa lang niya ay kunin ang iPad at ipinakita sa kanya ang kanyang nakita. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.